salamat po sa awit. Yung unang teaching ay ang awit. At salamat na sila po ay nangaral sa pamagitan ng awit. Kasi sa church namin ay bago mag-preach po, ina-announce ko parati na kung sino pong may pangangailangan ay gawin na bago yung preaching time. Kasi pag preaching ay hindi na dapat mayroong maglabas-pasok. Baka mayroong bibigyan ko kayo ng 5 minutes o 10 minutes. Baka mayroong mga personal necessities. Pwede natin gawin. Okay. Sa panahon ng bagay na katulad dito, parati ko po pinaalala sa mga kapatiran na yung ating audience ngayon, sino po? Sino bang audience natin? Ang Diyos, siya po o si Kristo ay nasa kalagitnaan natin. Kaya ini-expect sa atin na tayo ay makinig. Okay? Ready na yung Bible natin, ready na yung ballpen natin, at siyempre yung puso natin. Pangalawa, when the Bible speaks, God speaks. At kapag ang Diyos ay nagsasalita, siyempre yung ating paggalang at ating pakikinig ay iba, higit kaysa tao na ating pinapakinggan. At tayo po ay nagpapasalamat na tayo ay pinapala ng Panginoon ng kanyang salita po. At nagpapasalamat po tayo sa Plumliners Pastors Fellowship. Kasama po sa aming mga officers at mga pastor na ito po ay itinatag para tulungan ang bawat pastor, palakasin ang bawat isa, magpalakasan. At ang layunin po dito ay para tulungan po ang mga churches. Okay? Okay, thank you, Pastor. Ang purpose ng Plumliners ay tutulungan po ang mga churches spiritually na mahalin ng Panginoon buong puso at buong kaluluwa. At isa sa part ng church ay ang mga young people. Diba? Kayo ay parte nito. At yung Plumliners nanggaling sa salitang plumline. Alam niyo ba yung plumline? Yung sa Tagalog, yun? Ang tawag doon, hulog. Diba, ginagamit ito ng karpintero ba? Para maging straight, diba? Pag hinulog yan, di doon sisukat para maging straight. Kaya pagka tama, ang tawag doon ay nasa hulog. Yan. Pag hindi tama, tawag doon? Wala sa hulog. Pag may bukol, anong tawag doon? Nahulugan. Diba? Yung hulog, simbolo po yun ng salita ng Panginoon. Kasi ang mga Plumliners yan, mga fundamental yan. Ibig sabihin na ang Biblia ay the Bible is our only rule. Yung pamantayan natin sa ating pamumuhay. Muna sa pananampalataya. Kung ano ang ating pinapaniwalaan, dapat sangayon sa salita ng Diyos. Pag wala sa salita ng Diyos, at ito ay salungat, wala sa hulog yun. Di ba? Kaya kailangan mabuhay tayo na nasa hulog sa salita ng Panginoon. Ito po yung ating, ito yung ating paniniwala. At ngayon, dadako tayo sa ating topic. Siguro kasi ako'y naging young people din, pagka ang topic ay love, courtship, at marriage, talagang interesado lahat. Diba? Interesado na kayo? I hope. At mga young people,
Ang ating pag-aralan ngayon ay isang bagay na napaka-importante po sa ating pamumuhay. At ito po yung ano ba yung courtship sa Tagalog ha? Panliligaw. Okay. Lahat ng ating pinag-aralan dapat i-apply namin. Itong courtship na ito, hindi tayo inaasahan na pag-uwi natin ay maligaw na tayo. Maniwala ba kayo dyan? Nagkaunawaan ba tayo? Okay. Gusto kong tanungin, sino po dito yung mga nag-aaral pa? Taas kamay please. Nag-aaral pa. Okay? Sino po dito yung mga nagtatrabaho na? Okay. Kasi ganito po. Gusto ko lang i-share, i-share ko lang po ay sa church pa kasi namin ay yung pag-aasawa, ito po ay napaka-critical ito na desisyon. Mamaya pag-aralan natin ito, no? Titingnan natin mamaya. At mayroon kaming policy sa church. Hindi ko ibig sabihin ipilit sa inyo ito, pero sa liwanag ng sinasabi po ng salita ng Diyos, mamaya paliwanag ko sa inyo. Okay? Na habang kayo ay nag-aaral pa, wala mo nang ligawan. Yan, Baka sabihin nyo, Pastor, pero ipaliwanag ko mamaya, mayroon tayong biblical support sa bagay na yun. Ganyan sistema. Sino ba sa inyo dito ang gustong-gusto namang ligaw? Siyempre, matataas. Pastor, salamat. Sino naman gusto dito na gustong-gusto na ligawan? Okay, dito nahiya na kayo siguro, alam nyo, kayo na mga young people, kayo ang pag-asa ng iglesia, Ang katatagan ng iglesia ay nagdidepende sa katatagan ng pamilya. Sino ba dito hindi naniniwala? Kung anong klaseng pamilya meron ang isang iglesia, doon nakasalalay. Tandaan niyo po yun. Kung gusto nating patatagin ang iglesia natin, magsimula sa tahanan. Kung anong klaseng tahanan meron po tayo, ay nagdidepende sa inyong desisyon nung kayo ay mga binata pa. Kung sino ang inyong pipiliin na magiging partner sa buhay ninyo. Anong klaseng mga anak meron sa ating pamilya ay nagdidepende sa mga magulang, kasi hindi pwede manganak yung aso ng pusa. Di ba? Kapag aso, anong anak niya? Okay? Pag unbeliever ang iyong asawa, anong anak noon? Sino ang magkumpare noon? Si Satanas, at si Kristo, ginawa mong magkumpare. Kasi isa unbeliever, isa unbeliever. Ngayon, ang una dito ang gusto kong ipakita, okay, unang natin, yung, yan. Parang kamukha ni Pastor Marcel, di ba? Sa Marcel, biro lang yun. If you don't have intentions to make her your wife, do not make her your girlfriend. Kasi sa liwanag ng ng salita ng Diyos, ang panliligaw, alam na natin yung direksyon. Hindi ka pwede sumakay sa jeep o sa may bus. Tapos tanungin ka ng konduktor, saan ka pupunta? Mayroon ba magsagot? Hindi ko alam eh. Sumasakay na ako. Ano sasabihin ng konduktor niyan? Ganyan. Di ba? Kaya sa pag-aasawa, mayroong direksyon yan. Mayroong expectation yan. Ating mamaya, ating mamaya pag-aralan yun. Sa ngayon sa liwanag ng salita ng Diyos. Kaya kapag hindi ka pa marunong maghugas ng plato, hindi ka pa marunong
magwalis, ano? Ang hawak mo lang ay cellphone, hindi ka pa pwede dyan. Pag-asawa yun eh. Di ba? Pangalawang okay. Dear young people, if you are a Christian, please take this advice. Please, don't go into a relationship without your parents. Implied, mga Christian yan, ano? Parents' consent, pastor's blessing, and God's approval. Iyon ang pinaka-safe. Nakatapos ka na ng pag-aaral, may trabaho ka na. Kasi ang pag-aasawa, hindi, number one, spiritual aspect, meron yun. Meron din yan financial aspect. Diba, Pet? Mamaya, basahin natin. Ang sabi ng ng verse dyan. Mayroong verse dyan, sabi niya. Mamaya, talunan ko lang ha, itong bagay na ito, kasi tingnan natin. And said, for this cause shall a man leave father, mamaya na lang yan, ano? Father and mother, iiwanan mo, pag mag-asawa ka, iiwanan mo ang iyong nanay at tatay at magbukod kayo. Anong implication dyan? Nag-imply ba yan ng pera? Dapat. Kasi ang biblical, pag kayo ay nag-asawa, huwag kayong sumama. Ang ba sa Tagalog, kasi Ilonggo ako, sa Ilonggo kasi lumon eh. Ibig sabihin, doon pa rin kayo nakatira. Dapat ibig sabihin may pera ka pang apartment. Di ba? Biblical ba yun? Implication yan. Dapat nakapag-ipon kayo na magbukod dahil ang biblical eh. Kaya, hingi ka ng payo sa iyong nanay. Nay, pwede na ba ako mag-asawa? Ano pa bang kulang sa akin? Ano bang advice mo? Diba? Dahil sabi ng Biblia, Ephesians chapter 6 verse 1, children, ang sabi niya, obey your parents in the Lord. Walang blessing sa disobedience. Once you disobey your parents, paparusahan ka ng Panginoon. Walang blessing yun. Granting na yan po ay parents na Christian. Kaya sa mga churches, maganda talaga na mayroon kayong policy. Okay? May mga young people tayo. Dapat tawagin ng pastor yung mga magulang ng mga young people at mag-usap. Gusto natin, ang iglesia natin ay magiging iglesia na pagpalain ng Panginoon sa darating na panahon. After 10 years kayo maging maging leaders na sa church, di ba? May pamilyar na kayo, may mga anak na kayo, anong klaseng mga tao ito? Kaya maganda na mag-usap yung nanay, ang mga magulang at pastor, para kung ano ang gagawin sa mga mga steps, mga precautionary measures, mga hakbang, pinag-uusapan dapat dahil mahalaga dapat yun. Di ba? Yun ang importante. Mamaya, kasi may mga pastor kasi at mga simbahan, pag narinig nila yan, masyado naman stricto si pastor. Sa amin kasi wala yun. Pero mga kapatid, napaka-importante yung buhay mag-asawa. Napaka-importante, mamaya titignan po natin yan. Parents' consent, pastor's blessing. Ang pastor po, leader natin sa church natin. At mayroong utos ang Panginoon doon na atin silang sundin dahil sila in charge sa ating mga kaluluwa. At pinakamaganda, kapag kayo ay mag-asawa, mayroong parents' consent, may pastor's blessing. Napakaganda yun, di ba? Tapos, and God's, approval. Ibig sabihin mula sa salita ng Diyos. Bilisan ko lang po, kasi kumpira yung panahon natin. Warningan mo lang ako dyan mamaya pagka medyo ka na ako, ha? Ito. May tatlong
common myths about marriage. Kasi may mga bata na kapag sila po ay gusto ng mag-asawa, mayroon tinatawag natin false expectation. Ito ating tingnan po, 3 common myths about marriage. Unrealistic expectations bring disappointment. One of the greatest dangers to any relationship, especially marriage, na may magkaroon tayo ng fantastical expectation. Yung mga inaasahan natin na hindi ka panipaniwala. Kasi ang pag-aasawa, maraming mga young people talagang nagmamadali. Talagang hindi na mabibigilan. May mga young people na siraduhan mo po yung pintuan ng bahay para makontrol sila. Pero sa bintana sila dumadaan. Nagmamadali. Pagpasok nila sa buhay mag-asawa, gusto nang lumabas dahil ang kanilang inaasahan ay hindi nila nakamit. Akala ng mga young people na iba ng pag-asawa ay katulad ng pagkuha ng bunga ng mangga. Kapag ikaw mahuli, bubot ang nasayo. Mga young people, ang buhay mag-asawa, hindi yan pauna-una. Patama-tama yun. Okay? Dapat sa ilalim ng gabay ng magulang, ng pastor, at ng Panginoon. Anong tatlong ito, mga young people? Here are the most common myths that I have come across in marriage counseling. Number 1, my spouse is responsible for my happiness. Yan. Kung hindi ka maligaya sa buhay mo bilang mananampalataya, kung hindi ikaw yung nag-i-enjoy ng iyong relationship sa Panginoon, at ang akala mo na ikaw ay maging maligaya, magpakalagay sa expression nila, magpakalagay sa sa tahimik, hindi totoo yan. Tahimik na magulo. Hindi totoo yan. Ang buhay mag-asawa, hindi ito magbibigay sa atin ng kaligayahan kung first and foremost, hindi tayo maligaya sa ating relationship saan? Sa Panginoon. Dahil hindi tayo marunong magpasakop sa authority ng magulang, kapag hindi tayo natupad ang ating gusto, ang ginagawa ng mga ibang young people, naghahanap sila ng kaligayahan sa mga tao, umaasa na ang tao ay makapagbigay sila sa kanila ng kaligayahan. Ang tanong ko, realistic expectation ba yan? Hindi po. Dahil, pakinggan niyo po, the truth is, only abiding in Christ can give you true, continually joy. Ang kaligayahan hindi sa tao. Anong sabi ng Biblia? Sabi niya, na kapag tayo magtiwala sa tao, tayo ay mapapahamak. Sabi ng John 15:11, these things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full. Young people, when you look to another person to make you happy, you set your heart up to the disappointment. Tandaan niyo po yun. Anong sabi ni Pablo? Doon siya sa kulungan. Malapit na siya patayin. Anong sabi niya? Nag-advise siya. Nag-advise siya. Sa mga tagalabas, rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice. Hindi sa tao, hindi sa circumstance. Kanino ang katuwaan? Kay Kristo Jesus, kahit ano pa sa paligid. Number 2, I hope, kung kayo po ay may naipon na, kayo ay may trabaho na, may pangrenta na kayo sa apartment, pero kung hindi kayo lumalago, hindi kayo maligaya sa inyong relasyon sa Panginoon, at iniisip ninyo na sa pag-aasawa doon kayo makatagpo, mali kayo. Mali. Hindi kayo ready, mga
mga young people. Number 2, my spouse will provide all my needs. Ang paniniwala, mga young people, na kapag tayo mag-asawa, pipili tayo ng lalaki o babae na magtustos ng lahat nating mga pangangailangan. Di ba mayroon nga ba yan? Ito si okay to, kahit ang biliban, engineer to. May pera to. Itong si kapatid, kahit hindi mature ito, hindi faithful dahil ganito. Makaprobad dito na ating pangangailangan. Beloved, if you believe this, you create a control dependency. You become an emotional cripple. The quality of your life is not determined by others. It is determined by your relationship with the Lord. Ultimately, only Christ can meet your deepest need. Kasi nag-aaral tayo ng nasa hulog di ba? Ayaw ko na umuwi tayo at sabihin nyo, sabi ni Pastor Dallas, gusto ko umuwi tayo, sabihin nyo, sabi ng Biblia. Okay? Sabi ng Biblia, sa natin makita. Psalms 62 verse 5. David looked to the Lord to fill his soul needs. My soul, wait thou only upon God, for my expectation is from Him. Pag-post nga, brother, yung sunod. Okay, yan yung ating verse, My soul, tapos sunod natin na slide po. Okay, importante ito. Hindi, mayroon dyan. Until Jesus Christ is the obsession, mayroon yan. Pakinggan nyo lang po, mga young people, Ito po. Until Jesus Christ is the obsession of your heart. You'll always be looking to mere men to meet needs that only He can fill. Kailangan talaga yung puso natin sa Panginoon. Ito pang sabi niya, only when you make Jesus Christ your first love. Beloved young people, always make the Lord Jesus Christ your first love. You will be ready for a love story that reflects His glory. Alam nyo, kayo ng mga young people, sabi ko nga sa mga people namin kung kayo manligaw, gawin nyo sa tama. Para maging magandang halimbawa kayo sa mga young people na nakapaligid sa atin. Kasi sa church ang leadership sa pamagitan ng example. Di ba? Kayo ng mga young professional sa palikod nyo, mayroon kayo may mga sumusunod sa inyo. Kung manigaw mo lang kayo, gawin nyo manigaw na biblical na may pagmapalaki ninyo. Nasabihin ng mga young people sa likod, si kapatid ganito, kausapin ko to, magpa-advise ako. Kasi maganda ang kanilang mamumuhay, the way na sila ay manligaw. Di ba? Yun ang pinakamaganda. Kasi sa panahon ngayon, matindi ngayon. Maraming mga young people bumagsak sa kasalanan. Maraming hindi nag-iingat. Yung standard, sira-sira. Kaya sa church namin, ginawa namin ito. Bawal magkaroon ng special treatment. Kasi ito naman nagsisimula Minsan tayo, naging bumbero tayo pag mag-apoy. Doon na tayo magpatay ng sugaw. Pero dapat, wala pang apoy, pigilan natin na magkaroon ng apoy. Di ba? Pag makita sa isang lugar at sila ng dalawa, kausapin ka agad. Para walang apoy. Ang mahirap
mahirap lang, disiplinahin natin pagka, pag nag-asawa na ang believer. Doon tayo nagsimula sa girlfriend, boyfriend pa lang, di ba? At kahit kayong mga Kristiyano, mag-boyfriend, girlfriend kayo, mag-ingat kayo. Sa amin, marami. Kunti lang yung marami kasi sa maraming mga yung people na disiplina namin. Dahil sa boyfriend, girlfriend ng unbeliever, ganyan po. Ano pang sunod dito ang natin makita? Gusto ba natin na pag mag-asawa po tayo, maligayang magulang natin, suportado ng simbahan, at under sa blessing ng Diyos? Beloved, humingi tayo ng kanilang gabay. Number 3, itong false na myth, okay? My spouse will give me what? Security, who you are, and significance. Why you matter. Kung ito ang iyong iniisip, okay? Kayo ng mga nag-aaral pa, siyempre, ito preparations ito. Hindi pa sa ngayon yan, di ba? Dumating na yung tamang panahon. Kayo na mga may trabaho na, magkaipon na, ready na, i-search natin yung puso natin. Kailan ang tamang panahon? Kung mayroon itong sa pag-isip natin na your spouse, your future spouse, yung pipiliin mo, yung mag-provide ng iyong mga pangangailangan. If you believe this, nabasa ko na dito. Ito pala. Number 3 pala tayo. Number 3, sorry. Okay. Only God can provide a sure foundation for these needs. Your mate can damage them both, but can never take them away. It is only as you understand that you are accepted in the beloved, Ephesians chapter 1 verse 6, and we are complete in Christ. Saan natin makita yan? Colossians chapter 2 verse 10. We are complete in Christ. That you will have true security and understand the significance Christ gives. Beloved, anong ibig sabihin dito? Marriage is for mature believers only. Kung ikaw ay immature, okay? If you are not enjoying your relationship, your fellowship with God, kailangan lumago ka muna. Hindi ko na sinasabi na huwag ka muna mag-asawa. Lumago ka muna. Kasi ang buhay mag-asawa ay hindi para sa mga mahihina na mga mananampalataya. Marriage is a precious gift from God. Praise the Lord. We rejoice with you. Kung kayo ay mangyari sa inyo, yung marriage na gusto ng Diyos na mangyari sa inyo, we rejoice with you in advance, beloved. And God did intend for it to be a mutually giving relationship in which both husband and wife encourage, help, and edify one another. Ibig sabihin, ang ating misyon sa marriage, dalawang mga mananampalataya, isang lalaki na nagmamahal sa Diyos na buong puso at buong kaluluwa, isang babae na nagmamahal sa Diyos ng buong puso at buong kaluluwa, na sila ay magsama in marriage at sila ay nag-agree na sila kasamang dalawa na mahalin nila ang Diyos ng buong puso at buong kaluluwa sa kanilang pamilya at kanila itong ipasa sa kanilang mga anak sa darating na panahon. Di ba maganda? Mayroon ba bang mas maganda doon? Mga kapatid, mga young people, anong klaseng
Iglesia, meron po tayo sa darating na panahon kung lahat kayo na mag-asawa ay katulad doon. Hindi ba kayo magwalayan ng Diyos? Pipiliin niyo ba yung iba kaysa sinasabi ng salita ng Diyos? A joyful, full Christian marriage is one in which both husband and wife seek their fulfillment in Christ. Hindi sa bawat isa. From that fullness, give to one another. Beloved, sunod natin nga slide. Your decision determines your destiny. Kung ano ang inyong pasya, ang siya magtakda sa inyong pinabukasan. Mayroong dalawang pinakamalaking desisyon na dapat ninyong gawin. Ito ay napaka-importante dahil ang epekto nito ay napakatindi. Una-unang desisyon kung saan mo gugulin ang kawalang hanggan kapag ikaw ay mamatay. It is salvation sa mga hindi mananampalataya. Kailangan pagsisiyan natin yung ating mga kasalanan, tanggapin natin si Kristo bilang ating tagapagligtas. Ilabat natin ang ating pagtitiwala kay Kristo para maligtas tayo sa walang hanggang kapahamakan doon sa impyerno. Ito po ay mayroong eternal consequences, beloved. Pinaka-importante yun. Number 1 yun. Kaya kung mayroon po sa atin dito, hindi mo ba alam kung kayo mamatay sa patutungo ng iyong kaluluwa, wala kang pinaghahawakan pag-asa tungkol sa kinabukasan, kailangan mong pagsisiyan ang iyong kasalanan, kailangan mong tanggapin si Kristo bilang iyong tagapagligtas. Lahat ba kayo nakagawa ng desisyon na yun? Kung ikaw ay mamatay na walang Kristo sa iyong puso, pupunta ka sa isang lugar na wala doon si Kristo. Wala doon ang kanyang liwanag, yung kapayapaan doon sa impyerno. Kung ikaw ay mamatay, na ikaw na kay Kristo. Therefore, there is no more condemnation to them which are in Christ Jesus. Beloved, ang sumasampalataya, yung nagpasya, ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. John chapter 3, di ba? Sabi ng Biblia, pangalawang pinakamalaking desisyon na magtagda kung anong klaseng pamilya mayroon kayo. Yung desisyon sa tamang tao, tamang oras, itong tinatawag nating pag-aasawa. Kapag nagkamali ka sa timing, sa pagsubok ng mainit na kanin, pwede mo mailuwa yun. Di ba? Pwede ka lang nalalago yung lulo ko. Kaya luluha ka sa init, pwede mo iluwa. Pero kapag mag-asawa ka, nagkamali ka sa tao na yung pinili o yung tinanggap, ang kaligtasan, ano ba? Eternal yun. Ang pag-asawa, ano yan? Till death do us part. Habang buhay ka, magpinitinsya ka. Dahil ang pinili mo, kung ang believer ang piliin mo, the chaos. Anong klaseng anak ang iyo magiging anak? Alam nyo, sa churches natin, hindi critical yung pinakamadaling na youth pastor. Kung mayroon lang tatay, nag-godly, babaya, titignan natin dito. Hindi naman problema. Kasi ilang oras lang yung mga anak natin doon sa church. Pero ilang oras sa pamilya natin. Diba? Ang ibig kong sabihin, yung pipiliin nyo, mga dalaga, pipiliin nyo maging mister sa buhay ninyo. Ganyan po.
Biblical roles. Ito na tayo ha. Yung binigay ko sa inyo yung tungkol sa kaya, ay siguro sunod pa lang kasi I believe ito pa muna, basic ito, bago doon. Kopyahin nyo lang dito. Biblical roles and implications must be considered. Yung biblical na mga papel na ating gagampanan at mga implications nito. Ang ibig ko sabihin implications, hindi naman sinasabi talaga sa Bible na nandyan eh. Pero implied, di ba? Halimbawa, sabi ng Bible, ang sino mang tumitingin sa babae na mayroong masamang pagkakasa, siya ay ano sabi ng Bible? Ang ano niya, di ba? Nasa Bible ba yun? Nasa hulog ba? Nasa hulog yun. Anong implication niyan? Una-una, tayong mga lalaki, mag-ingat tayo sa tingnan natin, di ba? Pangalawa, kayo ng mga babae, mag-ingat din kayo sa pananamit nyo. Di ba? Mag-ingat din kayo kasi pag dapat tumingin kami sa inyo at pananamit nyo ay wala sa hulog, tinutulak nyo kami na mag-isip, di ba? Kaya yun ang ibig sabihin ng implications yan, mga kapatid. Yan ang yung makikita, ating tingnan dito mga bagay. Ang pag-aasawa ay hindi ito paunahan, sabi ko kanina, katulad ng pagkuha ng bunga ng mangga, na kapag nahuli ka, bubot ang matitira sa iyo. Kaya marami ang mga nagmamadali pumasok sa pag-aasawa na gustong lumagpas ka agad dahil naumsyami ang kanilang inasahan. Kasi umaasa sila sa tao, hindi sa Diyos eh. Hindi ka pwedeng bumalik dahil dati ito po ay till death do us part. Ngayon, kung ikaw ay maghiwalay kayo, hindi ka na pwede mag-asawa dahil bata rin yun, bawal na rin yun. Palipan kung ipilit mo. At kung Kristiyano ka, lalo kang bumagsak sa iyong pamumuhay. At katulad ng papel, di ba sabi ng Biblia, pinag-isa tayo ng Diyos. Ang ibig sabihin niya, dinikit tayo. Ibig sabihin, dinikit tayo ng isang pandikit na matindi. Kasi Diyos yun eh. Di ba? Pag iyong pitasin ang dinikit na dalawang papel, babalik ba sa original? Babalik ba hindi? Sa palagay niyo, masisira ko. Ganyan ang buhay. Kapag nagkamali tayo at magsira-sira yung buhay natin. Dahil dito, mga kapatid. Matthew chapter 19 verse 5. Nandiyan ba yan? 19 verse 5 ito. And said, for this cause shall a man leave father and mother, and shall cleave to his wife, and they twain shall be one flesh. Yung sinabi ko kanina sa inyo, di ba? Sabi niya, shall leave father. Iwanan niya yung nanay at tatay niya sa Salitas, may kalsada. Ilalim ng tulay, sa Salitas nila. Di ba? Posible sa apartment o ganito. Dapat may pang-apartment ka. Dapat natipon ka. Hindi pwede by faith yun. By faith, pwede pag-asawa, kaligtasan, maliligtas ka. Pero it involves money. Dahil it involves money, kailangan mag-aaral ka ng maayos. Huwag mo na pasukan ng mga bagay na hindi pa sa tamang oras. Diba? Kayo na mga nag-aaral pa, ibigay niyo yung best niyo. Mag-aaral kayo ng mabuti. Mag-concentrate kayo, magpapat kayo sa Panginoon. Kapag kayo makatapos, mataas ang grades ninyo, iasahan ng Diyos na kayo magkaroon ng magandang trabaho. Di ba? Ano ba pag sinabi na ng isang church na bawal mo na mag-girlfriend, boyfriend yung mga nag-aaral mo? Ako nalabanan mo yun. Dahil sinasabi ng Biblia, anong implication nito? Ito yung implication. May iba na nag-asawa, hindi magbukod kasi walang pera. Kasi hindi nag-aaral ang maayos, hindi nakatapos. Sunod na verse. Anong sunod na verse po? Wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church and is the Savior of the body. Okay, tingnan niyo po yung role dito ha. Pakinggan niyo po. Ito po ay binabasa pagka may kasal. Ang tanong ko sa inyo, kahit ba sa Katoliko binabasa ito?
Kailan nakasaksi sa mga kasal sa Katoliko, binabasa din yun. Di ba? Binabasa din nila. Ang tanong ko, kapag hindi ka baligtas, naunawaan mo ito? Maunawaan mo ba na si Kristo Jesus ang ulo ng iglesia? Siya ay tagapagligtas ng katawan. Ibinigay ni Kristo yung kanyang buhay. Maunawaan mo ba yun kung hindi ka Kristiyano? Hindi po. Kaya implication dyan, dapat ang dalhin mo sa altar at kasama mo sa altar yung tao na nakilalapit sa Panginoon bilang kanyang tagapagligtas na mayroong dating dito, hindi marunong magmahal ng biblical na pagmamahal ang isang tao na hindi nakaranas ng pagmamahal ni Kristo sa kaligtasan. Naniwala ba kayo? Dahil sabi ng Biblia, we love Him because He first loved us. And if you love the Lord Jesus Christ, you will love the person na kanyang ibinigay sa iyo. Ibig sabihin, ang relationship mo sa Diyos, yung pagmamahal mo sa iyong asawang babae, ito po ay bunga ng pagmamahal mo kay Kristo. Pero kung hindi mo mahal si Kristo first and foremost, hindi mo pwede mahalin yung misis mo. Kaya kung hindi ka marunong magmahal kay Kristo ng buong puso at buong kaluluwa, hindi ka pa dumating sa punto na yan, huwag ka muna pumasok sa pag-asawa dahil magka-problema ka sa talatang ito. Nakuha nyo ba ibig sabihin? Sunod po, Ephesians chapter 6 verse 4. And ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up, ano sabi niya? Bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Kayo ng mga lalaki dito, kung gusto nyo mag-asawa, tanong ko na kayo. Kasi diyan, ang role ninyo, kayo ang pastor ng inyong tahanan. Kayo ang magtuturo. Tama ba ako? Tama ba ako? Hindi. Nasa Bible lang. Yun ang sinasabi ng Biblia, yun ang papel. Kayo ang mga pastor ng inyong tahanan. Di ba ang pastor? Ang qualification ng pastor, hindi yung card niya mula sa Bible school. Saan card ang galing? Yung report card niya, saan? Sa bahay. Maraming qualification yan tungkol sa ganito. Kaya ganyan din. Ang isang iglesia, hindi niya dapat gawing leader sa church ang isang lalaki na hindi leader sa kanyang tahanan. Kasi ang qualification ng leader sa church, nagdidepende sa report card niya sa tahanan. Kaya kung anong klaseng tatay kayo, mapakinabangan ba kayo o hindi, depende sa inyong status doon sa tahanan. Ngayon, nakarating na pa kayo sa estado na ganyan. Hindi nyo pwede ituro ang bagay na hindi nyo natutunan. Hindi nyo pwede ibigay ang bagay na wala kayo. Di ba? Yun ang prinsipyo. Kaya importante na lumago muna tayo. Kung sa halip na magmahal tayo horizontally, i-develop natin muna yung pagmamahal natin vertically. Pagkalooban ng Diyos, hindi mo na pipilitin yun. Kusa lang ang dating sa inyo yan. Di ba? Ito po ang sinasabi ng Biblia. Bakit pinili ng Diyos si Abraham? Genesis 18 to 19. Pagkunti lang tayo po, sabihin nyo na sa akin yan. Genesis 18 to 19. Anong sabi po ng Bible? Nandiyan ba yung Brother Akay? Wala? Ano lang sunod? Titus. Ganon. Okay. Ito. Ang pinapatayan natin, hindi po yung ginagawa ng kalamihan. Yung idea natin, hindi yung sinasabi ng tao, kundi sinasabi ng salita ng Diyos, di ba? Ngayon, para magkaroon tayo ng matatag na tahanan, na papalain ng Diyos, fathers must be the spiritual leader.
leaders of the house. Kayo yung spiritual na leader. Kayo yung pastor. Kayo ang mag-disciple ng inyong mga anak. Kayo. Pangalawa, wives should be the keepers of the home. That they may teach the young women to be sober, to love their husband, to love their children, to be discreet, chaste, keepers at home, good, obedient to their own husbands, that the word of God be not blasphemy. Beloved, mga kababayan, ang ginagawa ko kasi dito, bago tayo pumasok, alamin natin kung ano pinapasok natin. Ano ang inaasahan ng Diyos? Gusto mo ng mag-asawa. May mas evidence ako. Ano? Yung mga ilan ng mga notes dyan, sa sunod na lang. Kasi ito, ang Diyos kasi nang-usap sa akin at ganyan po, ano? Sunod na lang yun, pag hindi pa dumating yung Panginoon. Ideally, beloved, ngayon po, yung mga kababaihan, ideally, dapat sila po ay nasa bahay lang. Keepers of the home. Ako naniniwala, ganito. Kayo ng mga kalalakihan, bago kayo mag-asawa, magkaroon kayo ng stable ng trabaho. Dahil nag-aral kayo na mabuti, na ganito po, ang mga business ay keepers. Pastor, hindi ba pwede magkahanap buhay yung business? Pwede. Pero naman pwede ka magtrabaho sa bahay, di ba? Importante, hindi mo iwanan yung mga anak ko. Napaalagaan mo sa ibang tao. Minsan, di pa mananampalataya. Dahil yun ang implication ng Biblia talaga kung pag-aralan yung keepers ito. The church namin ay nagsisiris kami ngayon na the Spirit-filled home. Mula pa ng February yata. At aming pinag-aralan ito sa Sunday school, sa preaching, to the extent na alam mo may young people, kasi minsan talagang naisip, mag-boyfriend, mag-girlfriend, hindi na alam na kung ano bang dahilan. Kung kumukupya lang sa mga unbeliever. Pero pag malaman mo kung anong pinapasok mo, at least maging handa ka, well-prepared ka, equipped ka, di ba? Sa bagay na ito. Keepers of the hope. Last 5 minutes, okay? Malakay muna, Malakay. Dito tayo. Malakay 2:14 to 15. Tapos na-close ako. I hope 5 minutes tapos ako nito. Ano bang pinakadakilang misyon ng pag-aasawa? Ano bang ini-expect ng Diyos? Beloved, sa Malakay, anong Malakay nga? Last book ng Old Testament. Naglipana dito yung tinatawag nating maramihang asawa, nasisira yung tahanan. Ang Diyos ngayon nagreklamo at nagpaalala sa kanila na dapat sumunod sa kanila kasi may mission. Kaya kapag kayo mag-asawa, ilagay nyo ito sa puso at isipan yung mission ito. Basahin ko ha. Yet ye say, wherefore, because the Lord hath been witness between thee and the wife of thy youth, against whom thou hast dealt treacherously, yet is she thy companion and the wife of thy covenant, and did not he make one, yet had he the residue of their spirit, and wherefore one that he might seek, a godly child. Pero sa Tagalog, anong translation ito? Godly child. Ang tawag dito, sa verse 15, yung word po dito, to raise children who love the Lord. Ibig sabihin, ang purpose ninyo na magkaroon ng lahi na maka-Diyos. God
godly seed, beloved. Na magkaroon tayo ng mga anak na nagmamahal sa Diyos. Mga anak na natatakot sa Diyos. Hindi mangyari yun kung mali ang ating konsepto sa marriage, kung mali ang ating pagpili, kung mali ang pamumuhay po natin. Yun ang purpose po natin. I hope and pray, mag-close na po ako, itong mga bagay nito. Actually, ang Plumliners, mag-close na ako, ang Plumliners po ay nagpaplano ng mga activities. Mayroon po tayong, di ba nung nagaraan, mayroon ladies conference, di ba? Yung Plumliners ay may plano na magkaroon ng men's conference, ito po ay sa November. Kaya siguro, yung mga hindi natin natatag nito, ipagpatuloy po natin. I hope and pray na hindi ko man natapos, pero nakatulong po sa atin itong mga bagay nito. At I hope na uuwi tayo, hindi tayo katulad ng pagpunta natin dito. May magkaroon tayo ng pag-uusap ng Diyos na maging matagumpay kayo. Ang panalangin po namin sa lahat ng mga young people na mag-preserve ninyo ang inyong purity, na sumunod kayo sa Panginoon, magpailalim sa authority ng ating mga magulang, ng ating iglesia, at ng Panginoon. And the Lord will bless you. Panginoon, salamat sa iyong salita. Salamat sa iyong pangungusap po sa amin. Panginoon, mahal mo kami at gusto mo ang buhay namin ay maging matapat, maging matagumpay ang sunod sa gusto mo. Dahil maniwala kami that the greatest knowledge is knowing your will, the greatest achievement is doing your perfect will. Pagpalain mo ang aming mga young people, pagpalain mo ang gawain. Lahat ng ito yung ginagalamin sa pangalan ng Jesus. Amen. Maraming salamat. Salamat po, Pastor. Ito lang po tayo mag-proceed. Ay, meron po ba sa amin dito kasi sa